Roma, Kapitulo 8. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na nagsisilakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nasa kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay na laman, tatapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat ang sino mang wala ng Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga mamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, tatapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukup, na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang sariling kalooban, kundi dahil doon sa tumawag sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan hanggang sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu,
Sa makatwid bagay tayo naman ay nangagsisibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukup na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapot ng pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. At sino ang umaasa sa nakikita? Datapot kung tayo nagsisiyasa sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay natin may pagtitiis. Gayon din naman ang Espiritu ang tumutulong sa ating mga kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Kaya't ang nakasisiyasat ng mga puso ay nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at yaong mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano nga ang aking sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo ay pinapatay kami sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay, sa pamamagitan niya kung sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mga ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Map. Window navigation bar.